hindi nawawala sa kamatayan. Ipinakita dito ang epekto ng kasalanan at ang pangangailangan ng tao sa kaligtasan sa kabila ng kanilang pagkakasala. Nagpapatuloy ang Diyos sa pagbibigay ng pagkakataon para sa pagsisisi at pagbabalik loob. Sa mga talatang ito, maaring nating makita ang kahalagahan at ng sakripisyo ni Jesus at ang kanyang pagtatapos sa krus. Sa Romans 5:12, sinabi dahil dito ang kung paano sa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan. At sa ganitong paraan ay namatay sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang pag-iiral na kasalanan mula sa kay Adan ay nagdulot ng kamatayan, ngunit sa pamagitan ng Kristiyano sakripisyo ni Jesus, ang biyaya ng Diyos ay nagpapatuloy para sa atin. So, patuloy pa rin ang biyaya ng Panginoon kahit nandito na yung sumpa. Ang kabuang mensahe ng Biblia ay patungkol sa pagliligtas at pagpapatawad sa pamagitan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos. Sa John 3:16, sinabi sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumamampalataya sa kanya ay hindi malalaglag kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-iiral ng kasalanan ay lihim sa plano ng kaligtasan para sa tao. Kaugnay na mga mensaheng ito, dapat tayong mag-ingat sa kaiba-ibang mga doktrina na kundi sumasalamin sa tunay na salita ng Diyos. Ang Book of Enoch ay isang halimbawa ng isang pahayag na maaring nagdulot ng kalituhan at hindi tumutugma sa mga aral ng Biblia. Bagaman may mga bahagi ng aklat na tinutukoy sa Biblia, maaring magdudulot ito ng katuruan at hindi paniniwalaan na hindi nagtutugma sa pangunahing mensahe ng kasulatan. Sapagkat kaya't dapat tayong maging mapanuri sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamagitan sa baging mag-ingat sa pagtanggap ng anumang mga paniniwala o doktrina na maaari hindi tumpak sa mahalaga na manatili tayong tapat sa mga aral ng Diyos at biyaya ng Diyos na ipinakita sa pamagitan ng kanyang pagpapahayag at sa kabuuan ng kasulatan. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, patuloy tayong gabayan at patnubayan tungo sa katotohanan at kaligtasan na inaalok ng Diyos sa atin sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na Jesus. Kaya ang kasulatan na ito para to sa atin lahat, hindi lang sa isang tao. Para ang tao madaman nila na lalo na yung sa Book of Enoch, mayroon doong mga mali na mga katuruan na hindi nagtutugma sa banal na salita ng Diyos sa kasulatan. Kaya
ingat tayo, kailangan mapanuri tayo sa ating nababasa, sa ating nakikita, at sa ating nasaksihan dahil may mga aral pala na hindi nagtutugma sa salita ng Diyos. Kaya dapat tayong mapanuri, di ba? So sa hapong ito, dahil na-share ko na sa iyo yung kanyang words, so I pray na ito ay yung paninindigan na kailangan pala kailangan natin mapanuri at mag-iingat, di ba? O, to God be the glory. Salamat po sa hapong ito na kami po ay tapos na ni Bibi na mag-share ng kasulatan ng Panginoon. I pray na kayong naririnig, kung nandyan man o nanonood, I pray na magiging mapanuri din kayo at mag-iingat. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you and bye-bye. Bye-bye. See you next time. See you next time.